Praise the Lord. Thank you, Brother Lowen. At magandang umaga po sa lahat, sa ating Head Pastor, Pastor Alan. Magandang umaga. Sa bawat isa, magandang umaga po maging paman sa nanonood sa atin na live online today. I have a very quick word from the Lord here right now. And God's message for us is, but God. But God. B-U-T-G-O-D. But God. Pero, ang Diyos. Subalit, ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, but God. Ang ating Panginoon ay kaya mag-intervene sa buhay ng bawat isa. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ay kayang makialam sa mga kalagayan at sitwasyon sa buhay natin. In fact, yan ang kadahilanan kung bakit tayo nandito ngayon. It is because we have a God that intervenes our lives. Hindi siya nag-i-intervene ng ating free will, pero nag-i-intervene siya ng mga pangyayari sa buhay natin. It is my intention today to end us with joy. It is my intention today to end us with celebration. It is my intention today, mga kapatid, na very, very short time right now na tayo po ay magtatapos sa isang kagalakan, kasiyahan. Na huwag tayong mga kapatid umuwi na malungkot, huwag tayong umuwi na frustrated, huwag tayong umuwi na down. It's because our God is a but God kind of God. Minsan, nakakalungkot na realidad, pero marami sa ating mga Kristiyano pero malungkot. Kristiyano pero parang daming bit-bit na kabigatan. No? Yung parang ang ganda naman ng kanta, nakaka-indak naman ng kanta, pero tayo minsan parang hindi makaangat sa sahig ang ating mga paa. Carpeted na nga yan, hindi sasakit pa mo pag tumalon ka dyan. It's because may mga bit-bit tayong kalungkutan. The Bible says, Romans chapter 14, verse 17, For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Ito ang nagkukomprise sa kingdom ng Diyos. Now, by the context, pag binasa mo yan, kasi sa taas niya, nag-aaway sila na may na-offend pag kumain ka ng pagkain na ayaw nila. May mga grupo dyan na pag kumain ka ng baboy, nagagalit. May mga grupo dyan na pag kumain ka ng mga pinagbabawas sa Old Testament, nagagalit. Kaya sabi ni Pablo, but the kingdom of God is not meat and drink. So, ibig sabihin, hindi ka na dito sa bahay ng Panginoon para i-enjoy ang fellowship mamaya. Wala tayo na dito para i-enjoy ang kainan. Wala ka na dito para i-enjoy yung ating kwentuhan mamaya. We are here for what? The kingdom of God is for what? Righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. At ito kadalasan ang number one na hindi natin napapansin na kinukuha ng kalaban sa atin. The first thing that He takes away from us is the first thing that God gave us. The Bible says the moment you are baptized in the name of Jesus Christ, the moment ikaw ay natakpan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya kung meron pa dyan mga kaibigan, meron pa dyan mga bisita, pabalik-balik ka na sa church, hindi ka pa na-baptize, you need to receive this from the Lord. The Bible says na pag nabautismo ka sa kanyang pangalan, naisuot mo si Kristo, naisuot mo ang righteousness ni Kristo. The first thing that you receive the moment you enter the kingdom of God is the righteousness from God. And the Bible tells us that the enemy is here to kill, to steal, and to destroy. So ang unang ginagawa ng kalaban is, he will destroy your righteousness. Kaya mag-ingat sa kasalanan, mag-ingat sa temptation, mag-ingat sa mga bagay-bagay na makakasira ng righteousness mo kahit gaano kaliit yan o kumbaga hindi ka pansin-pansin yan pag unrighteousness yan. Unrighteousness yan. And that is what the kingdom of God is, righteousness. So dahil gusto ng kalabanin yan, he will sow unrighteousness sa atin. Now, if there is no righteousness, there will be no peace. Because peace comes from the righteous living life. Kaya ka merong o kaya ka walang peace, kaya ka walang katiwasayan, kaya mga kapatid, walang kaayusan ng buhay mo, is because nababuhay ka with an unrighteous life. But if you are a righteous person, there will be peace. Things will happen. May masasamang bagay na mangyari, but you will still have peace. Pero pag ikaw ay unrighteous, may bagay na tinatago, may bagay na ginagawa na mali, may kalokohan sa buhay, you will never have peace. Palagi kang takot, palagi kang kinakabahan, palagi kang nag-aalala. So, peace is just the product of a righteous life. And if there's no peace, there will be no joy. Hindi ka makakakita ng taong walang peace pero masaya.
Hindi ka makakita ng tao walang peace, mga kapatid, pero masigla ang buhay. Joy is just the result of a righteous, peaceful life. And you can find that in the church. That's why kung may mga mahal kaming bisita today, nalilito ka, naguguluhan ka, maraming mali sa buhay mo, you are in the right place. Because in this place, we have righteousness. In this place, we have peace. In this place, we have joy. Because that is what the kingdom of God stands for. Kaya hindi po pwede, mga kapatid, para hindi tumamin yung reaction na yun, tumawa si Madris mo. Kaya hindi ko, mga kapatid, minsan may tidiya sa sarili, bata ko nakakaram din ng kalungkutan, minsan papuntang church. As I proceed, tanong nga, masaya pa ba tayo sa maglilingkod natin? Nag-i-enjoy pa ba tayo? Nag-i-enjoy pa ba tayo? Masaya pa ba tayo? Ano sabi ng Biblia? In your presence, there is fullness of joy. Hindi mga kapatid, in your presence, there is crying. In your presence, there is mourning. Hindi ganun. Ang ginagawa natin minsan, pag nag-gather tayo, feeling natin yung iyakan, yun yung worship. Feeling natin yung iyakan, yun yung presensya ng Panginoon. Na pag yung ating pagtitipon ba dyan, walang iyakan, para feeling natin walang Holy Ghost. No! The Bible says, in your presence, there is fullness of joy. That presence of God gives us joy. Kaya sa ating worship, hindi yan palaging iyak, palaging hiyaw, palaging sigaw. Sometimes sa worship natin, mga kapatid, may halakak. Sa worship natin, may talon. Sa worship natin, may sayaw. Why? Because in His presence, there is fullness of joy. And that is my intention today, for us to end right now, mga kapatid, joyful, for us to end invigorated, na tinawag tayo, inayos tayo, niligtas tayo, pinatawad tayo, because we have the presence of the Lord among us. But I have to remind you, for us to be like that, I have to remind you that there is a but God moment sa ating buhay. May isa akong nakausap, mga kapatid, na kaibigan, he is from UPCI, UPC Philippines Inc. Right now, kakaiba ang kanyang naging calling. Di ba sa UPC, hierarchy sila? Yung parang hindi ka nga ma-invite basta-basta pag hindi ka presbyter, ganun. Siya, pastor, galing sa isang pioneering ministry, biglang in-invite ng Indonesia, superintendent, na mag-conduct ng preaching sa multi-denominational na gathering. May mga Trinitarian pastors. And some of them were baptized. Galing sa isang pioneering ministry. At ngayon, naikot na niya ang Singapore, Macau, Indonesia, Thailand, Burma, yung area sa Middle East. Naikot na siya, nai-invite na siya mangaral kasi every time he preach, there's healing, bulag nakakakita, lumpo, mga pilay nakakalakad. Para ang dami nangyayari, mga Trinitarian pastors na babaptize, but he was just a pioneering pastor. Kaedad ko lang siya eh. He started his ministry 2012. Nagkwento siya sa akin, mga kapatid, na grabe ang hirap na kanilang buhay. At the age of 15, wanted na siya. At the age of 15, kailangan niya magtago from Davao, papuntang, mga kapatid, sumakay ng bangka na nangingisda sa Indonesia area kasi wanted siya. At the age of 15, 16 ang kanya edad, wanted na siya. Sumakay siya ng bangka, yung mga nangingisda, and then 3 years siya nagtago sa bangka. So nagtrabaho siya doon bilang mangingisda. Sa atin na 16 years old, nililibre pa natin ng pagkain pamasahe. No, and there's no problem with that. Ganyan ang kalagayan natin sa buhay. Pero siya kakaiba. Kakaibang tapang. Oo, ang hindi niya alam, na nung time na naglaya siya at nagtago siya, ang nanay niya na-convert. At ang kwento na kanyang kapitbahay ganito, for 3 years na wala siya sa church o nawala siya sa pamilya ng nanay niya. Ang nanay niya gigising araw-araw at ang sigaw, Lord, ibalik mo si Jesse. Every morning, Lord, ibalik mo si Jesse. Lord, ibalik mo si Jesse. And 3 years later, mga kapatid, pagbalik niya, sabi ng kapitbahay niya, talagang di ka nakatakas sa prayer ng nanay mo. At ang isang taong wanted, ang isang taong, mga kapatid, na kriminal, ang isang tao na hinahabol ng batas, after 4 years, na-baptize in Jesus' name, filled with the Holy Ghost. That happened, mga kapatid, 2003. And 20 years later, ang tao na yan, may 3 simbahan na, ginagamit ng Panginoon to minister to different parts of the world. Galing sa wala,
Galing sa hindi pasining lugar. Galing mga kapatid sa dulo ng ang kanyang simbahan, hindi syudad. Ang kanyang simbahan, di ba, Davao. Babiyahe ka mga kapatid ng 2 hours papunta sa kanilang lugar. At galing sa kanilang lugar, babiyahe ka ng kalating oras papasok sa loob ng kanilang simbahan. Sabi ko ba, parang binangonan nyo na. Doon sila sa pinakasulok. But God is using him mightily right now. In fact, may invitation siya this November. This coming year, may invitation naman siya. At ang invitation sa kanyang mga kapatid, yung gathering na malakihan, the greatest gathering na napuntahan niya, nasa 4,000 kakaluluwang umattend. Trinitarian, tsaka unbelievers, tsaka one God believers, nagtipon-tipon just to listen to him. The last time, tumawag sa kanya Singaporean, sabi, paano mo kilala? Sabi niya, may Trinitarian kasing umattend sa'yo. Tapos nabaptize. Tapos hindi namin alam kung paano sila turuan kasi mga Pilipino sila, pwede ka bang pumunta dito para turuan mo sila? At nagturo siya mga kapatid ng ilang araw at maraming nagbago ang buhay, maraming niligtas. Pero bakit nangyari yon? It is because there was a but God. But God. Kasi may Diyos na kahit ang tingin sa atin ng mundo walang kwenta. May Diyos na kahit ang tingin sa atin ng tao wala na tayong future na para feeling mo katapusan mo na baka mahayasa. But there is this God na kaya mag-intervene ng pagsabing, hindi ko papayagan yan. I will come to the life of this man at gagamitin ko siya. Noong nagsimula sila sa ministry, kagaya ng ating pastor, bitbit niya kanyang asawa, bitbit niya kanyang anak. Ang kanyang anak, 7 months old. Pagdating nila sa bahay sa Davao, walang ilaw, walang tubig, walang kuryente. Ang kanilang pera, 17 pesos. Hindi rin sila pwedeng manghingi ng tulong. Kasi, dapat 4th year college na siya, tumigil siya sa pag-aaral, nag-aaral sa Bible school. May calling. Pero mga kapatid, habang tinitingnan ko siya, sabi ko, grabe, kaya palang ako iaho ng Panginoon. Ang isang tao na hindi kilala, ang isang tao hindi pansinin. Walang kurso, walang kalamalam. Sabi niya, Pastor, sa totoo lang, hindi ako marunong mag-Ingles. Into this life, mga kapatid, na ginagamit siya. Bakit? Kasi may but God. Kasi may but God. Alam niyo, sabi ng Biblia sa libro ng Acts, mga kapatid, bubuksan natin ang ating Bible today. Acts chapter 7, verse 9. And the patriarchs, moved with envy, sold Joseph into Egypt. Anong next na word? But God was with him. Ang kalagayan ng buhay natin, normal yan. But you have to understand, we have a God. We have a God. Sabi mo sa katabi mo, may Diyos tayo. Sabi mo sa katabi mo, may Diyos ako. At anong gagawin na Diyos na yon? May mga pangyayari sa buhay mo that you may not like. May mga pangyayari sa buhay mo that you may not enjoy. May mga pangyayari sa buhay mo na sadyang ginawa ng tao para saktan ka, para pahirapan ka. But God will not just watch. The Bible says Joseph was sold because of envy. It was intentional. And the Bible says, but God was with Joseph. Salamat sa but God ng aking buhay. Hallelujah! Ako mga kapatid, nag-aral sa TUP na walang kaplano-plano. Ang alam ko lang ganito, gusto kong mag-teacher, wala kaming pera. So dahil wala kaming pera, ang pinaka-option mo, maghanap ng scholarship. Nag-scholar ako ng province ng district namin. At dahil scholar ako ng district namin, ang natatanging kondisyon ganito, mag-aral ka sa isang technical school. So it's either wag ka mag-aral o mag-aral ka. Kung gusto mong mag-aral, technical school. Walang choice. Nag-exam sa TUP. Alam ni Pastor Alan, ang hirap may exam sa TUP. Noong nag-exam tayo, Brother Lowen, mahigit 10,000 kay estudyante ang nag-exam. Mahigit 3,000 ang pumasa. 300 ang nag-enroll. Kami ang matitibay na graduate sa batch namin. Mahirap mag-aaral sa TUP. Pero mga kapatid, ang dahilan ko bakit nag-aaral ako sa TUP, gusto ko lang makagraduate. Wala akong plano. Wala akong malaking pangarap. Walang malaking pangarap. Hindi ko nga pinangarap na ba ganito-ganito eh. Bakit ba? Diba? Hindi ko pinangarap na later on tatayo ko sa harap ng tao, ganito gagawin ko. Hindi ko pinangarap, mga kapatid, maging maganda ang buhay. Bakit? Sa lahat ang aming buhay, ang akin lang ganito, makagraduate, makapagtrabaho, okay na. Walang mataas na pangarap, walang malaking tinitingnan. Why? Kasi kontento at sanay kami sa buhay na payak. Pero habang nag-aaral ako, mga kapatid, hindi ko alam may plano pala ang Diyos.
But God intervened in my life. When I was first year college, nadala ko sa katotohanan. And thank God, nakarating ako ng Maynila. We have our pastor, mga kapatid, na malawak ang pananaw, maayos ang pananaw, at unti-unting na-shape at nahubog ang aking kaisipan. That's why I am here where I am right now. It is because there is a but God sa aking buhay. I am trying to remind you today na kaya tayo nandito, kaya tayo ganito ang kalagayan. It is because there is a God, Brother Lowen, na nag-intervene nung nag-aaral ka. Nung pagdating mo sa Maynila, wala ka rin plano, malamang gusto mo graduate, mag-mechanical engineering, kasi maganda pag-engineer. But God, nagpadala ni isang believer sa kung saan siya, mga kapatid, nandoon. At nagkasama kami sa room. And eventually, hindi niya mapigilan ang pagtawag ng Panginoon. He is where He is right now. Because there is a but God sa ating buhay. Do you understand me today? Kung hindi kaya dahil sa but God sa buhay natin, Brother Mar, saan ka kaya ngayon? Anong buhay kaya meron ka ngayon? Yes, graduate ka. Yes, may titulo ka. Pero anong klaseng buhay ang walang Diyos? But there's a but God sa buhay na yan. There's a but God sa buhay na yan. At minsan yan ang nakakalimutan natin. Minsan nakakalimutan natin kung saan tayo nagaling, kung saan tayo pinulot at saan tayo inayos, na minsan dissatisfied tayo sa buhay natin today kasi maraming kulang, maraming wala, marami tayong gusto na hindi natin nakukuha. But if we can just remind ourselves today that long before where you were, there was a but God, Diyos na nag-intervene, Diyos na gumalaw. Alam niyo, sabi mga kapatid na Ephesians chapter 2 verse 4, sabi ng verse 3, tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Sino pwede mag-amen dyan? Sabi ng verse 3, tayo ay nabubuhay sa lust ng ating laman. Sa pita ng laman. Sa pita ng isip at ng katawan. Sabi ng verse 1, mga kapatid, tayo ay patay sa ating kasalanan. Ibig sabihin, lahat tayo, isa lang ang direksyon. Ibig sabihin, lahat tayo, isa lang yung patutunguhan. Lahat tayo, mga kapatid, isa lang ang destination. At lahat tayo karapat-dapat ng penalty ng ng kasalanan. Lahat tayo karapat-dapat, mga kapatid, ng penalty ng lake of fire. Pero nung sabi ng verse 4, but God. Sabi ng verse 4, but God. Ibig sabihin ganito yan. Dapat, brother, ang buhay mo, impyerno talaga. Wala kang choice. Hindi ka pwedeng pumili. Impyerno talaga. But God. But God. Dapat lahat tayo, wala talagang future na maganda. Lahat tayo, wala talagang magandang kakahantungan. But the Bible says, but God. But God. Hallelujah. Wow! Hallelujah. Saan kaya tayo kung walang Panginoon? Anong buhay kaya natin kung walang Panginoon? Ang iba sa atin malamang nagtitiktok pa rin ngayon. Amen. Ang iba sa atin malamang lasinggero pa rin ngayon. Malamang adik pa rin ngayon. Ang iba sa atin malamang nag-iipon ng pera na hindi naman nakakaipon. O sige nga, sinong malaking sahod dito? Gano'ng kalaki ipon mo? Wala. Bakit? Mauubos pa rin yan sa kalayawan ng mundo. Mga kapatid, ang pera mo, maniwala ka kahit na gano'ng karami yan, mauubos pa rin yan sa kalayawan ng mundo. Pero salamat sa Panginoon. Ano sabi ng Biblia? But God, who is rich in mercy, with His great love, hallelujah, wherewith He loved us. Imbis na parusahan tayo, imbis na sentensyahan tayo, imbis na hukman tayo,
Imbis na gawan tayo mga kapatid ng bagay na karapat-dapat sa atin, He decided to make us alive with Him through Jesus Christ our Lord. Kaya ka nandito. Kaya tayo nandito. Ang buhay namin mag-asawa, resulta lang ng but God. Ang buhay ng bawat isa sa atin, resulta lang ng but God. Kung nasaan ka man ngayon, walang ibang dahilan yan. Diyos lang. Diyos lang. And I am here reminding you today, itong simbahan natin, malaki, maganda, resulta lang ng but God. Hindi dahil magaling tayo, o marunong tayo, at masipag tayo. I'm trying to end in a note today, reminding everyone, reminding ang bawat isa, na kaya ka nandyan sa kinaupuan mo dahil ang Diyos minsan gumalaw dyan sa buhay mo. Minsan at kadalasan nakakalimutan natin na gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Bago tayo mga kapatid magsara sa isang maingay na pagsara, can we just bow our heads today? And can you remind yourself nitong but God moment sa buhay mo? Can you remind yourself today, mga kapatid? Just like Joseph, there was a but God in your life. Just like Abraham, there was a but God in your life. Just like David, there was a but God in your life. And just like me, there was a but God in your life. Just like our pastor, there was a but God in your life. And just like everybody else na nauna sa atin, na naging successful, na naging malago, there was a but God moment sa iyong mga buhay, mga kapatid. Can we end on that note today, on that mindset today, on that understanding today, as you remind yourself saan kanya pinulot, as you remind yourself saan kanya kinuha, as you remind yourself anong binago niya sa'yo, as you remind yourself anong inayos niya sa'yo, as you remind yourself anong binigay niya sa'yo, anong pinagaling niya sa'yo, anong tinanggal niya sa'yo, anong binuo niya sa'yo, anong kinuha niya sa'yo, at anong dinagdag niya sa'yo. There was this moment in your life that you never thought God will do something, and then suddenly God moved. There was a but God moment sa buhay ng bawat isa. Remind yourself today, hallelujah, na wala ka dito ngayon kung hindi dahil sa Kanya. And as you remind yourself, as you remember that, mga kapatid, you begin to praise Him. You begin to celebrate this truth. This truth na palagi nating nakakalimutan. You begin to celebrate this truth na palagi nating nakakaligtaan at nawawala sa isip natin. Saan kaya tayo kung hindi dahil sa church? Saan kaya tayo kung hindi dahil sa Panginoon? Kung hindi niya tayo kinupkup, saan kaya tayo? Alala ko pa yung time 20 years ago. Sinundo ko si Sister Christine sa Calamba because she wanted to go to church. Imagine kung hindi ka nakarating sa simbahan, saan ka kaya ngayon? Naalala ko pa, Brother Junji, hinanap kita sa Santa Rosa. Makabalik ka sa church. Oh, imagine, kapatid, if there was no but God moment sa buhay natin. But thank God! Hallelujah! Thank God sa pagkakataong hindi natin inaasahan. Thank God sa panahong hindi natin iniisip. Thank God sa panahong hindi natin hinihintay, Brother Jess. He showed up at nag-alter ng takbo ng buhay natin. Imagine kung pagdating mo ng Manila, wala si kuya mo sa church. Bulacan people, imagine kung walang taong pabalik-balik doon para mangaral ng mabuting balita. Imagine
Imagine what life do we have today if there is no but God. But God. 5 years ago, akala ko magsasara na kami sa Bacolod. Luging-lugi na talaga. But you know what? 5 years later, just this month of October, ang sales ng Bacolod, 2.1 million. Lugi na dapat. Wala na dapat. Sarado na dapat. But we have a but God. But God. And He deserves a celebration today. He deserves our thanksgiving today. Alam yung sabi ng Psalms, let us offer a sacrifice of praise. Hindi pala lahat ng sacrifice, mga kapatid, pasakit. Hindi lahat ng sacrifice, iyakan. The Bible has called one of the sacrifices a sacrifice of praise. Ito yung sacrifice na tumutulo ang luha mo, Sister Jubel, pero humingiti ang iyong mga bibig. Ito yung luha na tumutulo dito. But your soul is rejoicing because there is a but God moment in your life. But God. But God. But God. But God. Oh, come on, say it. But God. Adik dapat ako, but God. Pabagsak na dapat buhay ko, but God. Sira na dapat family ko, but God. Wala akong kakwenta-kwenta, but God. Wala akong direksyon, but God. Ang yabang-yabang ko, but God. Mali ang aking intensyon, but God. But God. But God. Thank God for the but God moment. There was a time in my life I never thought I can recover, but God. But God. Akala ko wala nang chance, but God. Akala ko hindi na magbabago, but God. Akala ko mananatili akong mahirap, but God. Akala ko magkakasakit ako forever, but God.